Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa pagpapatuloy dun sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah, yung ngayong tanong tungkol doon sa pagbiyahe para pumunta ng ibang masjid at iba pang lugar para sa iba't ibang mga kadahilanan. So sinabi nga ni Sheikh rahimahullah, so walang problema kung ang tao ay maglalakbay papunta sa ibang lugar para sa mahalagang bagay. Halimbawa, pagdalaw sa may sakit, pagdalaw sa mga kapatid sa pananampalataya, at dahil sa pagmamahal alang-alang kay Allah, walang problema rito. Al-manhiyu anha shadduha li ajlil baq'ah al-masjid min al-masajidi ghayra thalatha. Ang ipinagbabawal, ang paglalakbay patungo sa anumang masjid sa pag-aakala mo na ang masjid na ito ay banal. Okay? Na liban na lamang sa tatlong masjid, yung Makkah, Madina, at Al-Aqsa. So ito yung pinagbabawalan tayo na maglakbay. Pero pupunta tayo sa anumang masjid na gusto nating puntahan, walang problema, inshallah. Lalong-lalo na kung wala namang mali siya. Hindi ka pupunta doon para lang i-boycott yung masjid na malapit sa'yo, o pupunta ka ron para sa mas malaki na pakinabang, pwede, inshallah. Pero kung yung tao pupunta sa isang masjid dahil ito ay banal, na hindi naman ito Masjidul Haram, hindi naman ito Masjid An-Nabawi, at hindi naman ito Masjidul Aqsa, katulad ng ginagawa ng mga tablig at ng mga Sufi, mga Shia, yun ay pinagbabawal. Yun din, o bikatin, yu'addimuha, o na pa mang lugar na dinadakila nila. Kaya nga, ang Hajj, patungo lang talaga sa Makkah. Patungo lang talaga sa Makkah. Ngayon kung mayroong magsasabi na kailangan nating pupunta sa iba pang lugar, ibig sabihin magiging obligado na pupunta tayo sa iba pang lugar liban pa sa Masjidul Haram, kumbaga, para sa Hajj at syempre para sa Umrah. Kung liban pa doon na yung tao maglalakbay sa ganitong lugar, sa ganitong masjid dahil ito ay banal, yun ay ipinagbabawal. Yun ay ipinagbabawal. Kasi nga, di ba, yung mga tablig, may paniniwala sila. Kailangan maglakbay ka raw muna ng tinatawag nila IBP. India, Bangladesh at Pakistan bago ka mag-Hajj. Mas mahalaga raw yun. Waliyadu billah. Mas mahalaga raw yun. Walang ganun. Pangalan pa lang ng ritual nila, hindi naman Arabic, mas kaduda-duda. Mas kaduda-duda, waliyadu billah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Huwag kayong maglalakbay ng malayong paglalakbay, liban na lamang sa tatlong masjid. Ang Masjidul Haram, Masjid Hada, yung Masjidul Nabawi, at ang Masjidul Aqsa. Pero maglalakbay ka, yun nga, kahit may kalayuan pa yung masjid, walang problema kung wala naman talagang problema sa iyong paglalakbay. Walang pagbabawal dito, walang fitna o ano paman. Walang problema, inshallah. La tashuddar rihal li masjidin akhar ghayra thalathati aw baq'atin. Hindi pinahintulutan ng paglalakbay liban pa sa tatlong masjid na ito o patungo sa iba pang mga lugar na itinuturing na banal. Kasi maaring mayroong mga lugar, yung mga tao na itinuturing nilang banal, na hindi naman masjid. Halimbawa yung Tampat, hindi naman yun masjid. At iba pang mga, kumbaga, templo, lalo na libingan. Hindi naman masjid, pero dinadakila ng mga ligaw na sekta, lalong-lalo na. Bawal talaga. Bawal maglakbay patungo roon. Anumang paglalakbay para sa pagsuway kay Allah ay pinagbabawal.
Okay? Anumang paglalakbay para sa pagsuway kay Allah, lalong-lalo na ito pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibinagbabawal. Amasyad rihal li ziyarati akika fillah aw li ayadati maridin aw li tijarati fala ba'sa bidalik. Pero ng anumang paglalakbay, kahit gaano pa kalayo, kung ito ay para sa pagdalaw sa kapatid sa pananampalataya o pagdalaw sa may sakit o para sa pagninegosyo, walang problema sa mga paglalakbay na ito. Alhamdulillah. Sumunod na tanong. Rajulun tashuru qabla salatil fajri bisaatin wa kana ala janabatin wa nama walam yuqimis salata al-fajri hina kama minan nawmi sa'at athamina sabahan fama hukmu sawmuhu o fama hukmu sawmihi. So meron daw lalaki na nagsuhur. Nagsuhur siya 1 oras bago mag-adan ng Fajr. Sa halimbawa, adan ng Fajr, di ba, alas 5. Halimbawa, sabihin natin alas 5 ang adan ng Fajr. Nagsuhur na siya ng alas 4. Gising, kumain na siya, uminom, nag-intensyon na magpa-fasting. Pero nakatulog siya. Nakatulog siya. At paggising niya, alas 8 na ng umaga. Parang kambal to, o mas matindi pa yung kambal. Igigising to, isya. Matutulog ng sahur, gigising, isya. Eto, nagising naman siya alas 8 ng umaga. Pero junub pa pala siya. Nakalimutan ko, nalaktawan ko pala yan. So junub siya, natulog, tapos nagising siya alas 8 na ng umaga. Araw-araw ang hatol sa kanyang pag-aayuno. So dito yung unang sinagot ni Sheikh, yung tungkol sa Ghuslul Janaba. So sabi niya, Ghuslul Janaba, yajuzu ba'ta subh. Sa kalagayan niya, yung kalagayan niya tinutukoy dito. Ang kanyang paliligo para sa Janaba, pwede pagkatapos ng Fajr. O ibig sabihin, pagkatapos ng oras ng Fajr. Kasi maaring mangyayari, di ba, yung tao, junub, tapos nagising siya pagkatapos na ng adan ng Fajr. So naligo muna siya, tapos pumunta ng masjid, pwede naman. Walang problema. Hindi kailangan na nakaligo ka muna bago dumating ang oras ng Fajr. Ramadan man o hindi Ramadan, pareho lang. Pareho lang. Yung nga ay sa mga ulat, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'ti ahlahu thumma yagtasil ba'da subhi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga inaabutan sa kalagayan ng junub, inaabutan siya ng Fajr sa kalagayan ng pagiging junub, at naliligo siya pagkatapos na lang ng adan. La haraja fi dhalik. Walang problema rito. Ibig sabihin pinahintulutan. Ibig sabihin pinahintulutan. Nga sabi dito, jama'a fil layli thumma tala al-fajri thumma tala al-fajru walam yagtasil, thumma magtasala la haraj. Sa limbawa nga, nakipagtalik siya sa asawa niya sa gabi, tapos nakatulog siya, tapos nakaligo siya pagkatapos na lang ng adan ng Fajr, walang problema. Walang problema. Lakin kaunuhu yanamu ila tulu'i syamsi hada la yajuz. At ito yung pangalawang usapin na sinabi ni Sheikh Rahimahullah, na sinagot ni Sheikh Rahimahullah. So pwede siyang maligo after Fajr, walang problema. Kahit dumating na oras ng Fajr, walang problema. Pero sinasabi ni Sheikh, pero yung nangyari sa kanya na nagising siya o natulog siya hanggang sa sumikat na ng araw, kasi hanggang sa sumikat ng araw kasi alas 8 na siya nagising, hindi ito pinahintulutan. Ipinagbabawal ito. Ipinagbabawal ito. Anong ibig sabihin ni Sheikh dito? Di ba kapag tulog yung tao, hindi naman siya nagkakasala, di ba? Pero sinasabi niya ritong hindi pinahintulutan, lalong-lalo na kung sinasadya. At maaaring mangyari na ang tao ay sinasadya niya na hindi niya magigising ang sarili niya sa tamang oras kasi nagpapabaya siya. Hindi siya nag-set ng alarm clock
o kaya pinuyat niya masyado talaga yung sarili niya, kaya ang hirap bumangon para sa Fajr, yun ay dulot ng kapabayaan. Hindi yun mapapaumanhinan dahil sa pagkakatulog. Hindi yun kabilang doon. Kaya sinasabi ni Sheikh dito, hindi pinahintulutan. At maaari nga, depende sa circumstances ng tao na yun, pwede nga nagkakasala siya. Pwede nga nagkakasala siya kung meron siyang kapabayaan. Kung meron siyang kapabayaan. So biruin niya na, ito, nagising siya alas 8. So sinabihan na siya ni Sheikh na hindi pwede. Paano pa kaya yung natulog? Alas 8 ng gabi nagising. Mas matinding kapabayaan yun, di ba? Mas matinding kapabayaan. So hindi talaga siya pinahintulutan. Hindi pwedeng ikakatwiran ng tao. Si minsan sa nila yung Fajr halimbawa, parang nakasanayan na ng ibang tao, papangitwiranan nila. Bakit hindi sila nakakapagsala sa masjid bilang halimbawa, ang lapit naman ng masjid, sasabihin nila nakatulog sila. Ngayon kung nakatulog ka, di gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para magising ka inshallah. Lahat ng cellphone ngayon may alarm. O kung hindi ka nagigising sa alarm, ulit, parang kambal, mauna pa magising ibang tao eh. Parang doon sa inyo, nauna pa si Yunus daw gumising sa inyo pag nag-a-alarm kayo. Gumawa kayo ng paraan. Kung kailangan gisingin kayo ng kapitbahay, o pwede naman, di ba? Mag-imbento kayo ng paraan para magising. Yung alarm nyo, lagyan nyo ng kamay para sampalin kayong pag oras na. Pwede yung gawin yun, inshallah. Hindi pinahintulutan, bawal. Yung magpapabaya ka na hindi ka na nga makakagising ng Fajr. La yuakhiru salat al-fajri, bal yajibu an yusalliha fil waqti ma'al muslimin. Hindi pinahintulutan na ipagpapaliban ang salat al-fajr. Ang obligado sa kanya ay ang gawin ito kasama ang mga Muslim sa oras nito, sa tamang oras nito. Kaya nga, ang pinakatama niyang gawin, di ba, nakatulog siya na siya ay junub, yajibu an yagtasil fil waqti yusalli ma'an nasi salat al-fajri. Obligado sa kanya ang maligo sa tamang oras, ibig sabihin gigising siya bago ang oras ng Fajr o pagkatapos ng oras ng Fajr, pagkatapos ito pupunta siya sa masjid at magsala kasama ang mga tao. Lalong-lalo na para sa kalalakihan, obligado ang magsala sa masjid. Wa hakadal mar'a yajibu an tagtasil fil waqti wa an tusalli al-fajra fi waqtiha qabla syams. At kahit sa babae, pareho lang. So maligo siya bago ang adan ng Fajr o pagkatapos ng adan ng Fajr, pagkatapos nito ay dapat nakapagsala na siya bago pa man sumikat ang araw. Kasi yun ang limit ng oras ng Fajr. Yun ang limit ng oras ng Fajr. Ang Fajr hanggang sunrise lang. Mula sa pagsisimula ng pagsikat ng araw hanggang sa tuluyang pagsikat ng araw, yun lang ang oras ng Fajr. Hindi hanggang duhur. Okay? Hindi hanggang duhur ang oras ng Fajr. Ito na nga, فَالتَّعَمُّدُ قَوْمُهُ يَتَعَمَّدُ تَأْكِيرَهَا إِلَى السَّاعَةِ ثَامِنَةِ إِلَى إِلْمِهِ هَذَا كُفْرٌ وَدَلَالٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Sabi ni Sheikh rahimahullah, ang sinasadya niya na pagpapabaya, na may pagpapaliban niya ang sala sa tamang oras nito, na this time, alas 8 na siya nagising. Ito ay maaaring nga hantong nga sa kawalang pananampalataya. Yung katulad ng tumatalikod sa salaw, nagpapabaya sa sala. At ito ay pagkaligaw. Na dito, malalaman natin, kung ibubuod natin ito. Bago nagising siya alas 8, maggusto siya kagad at mag-Fajr, yun ang pinakatamang pwede niyang gawin, inshallah. Kaso baka adik pa to, sugapa pa to sa Mobile Legends. Titira muna to ng level up, ay ano ba tawag doon? Rank, papataas muna siya ng ranggo. Nasarapan, 3 araw siyang gaganon-ganon. Hindi natulog. O di mas malaking problema. Gawin ang sala agad-agad kapag naalala. Kasi meron pang isang hadith. Man nama o nasi ala sala fal yusalliha idha dakaraha.
Sino man daw ang makatulugan niya o makalimutan niya ang sala, gawin niya ito kapag naalala niya ito. Gawin niya ito kapag naalala niya ito. Agad-agad. Hindi na niya ipagpapaliban, insyaAllah. So kung junub siya, maligo. Maligo. Ngayon, so ito nga ay posibleng nga hantong nga sa kufur. Kasi nga, naudu billahi, ida ta'ammada dalik. Nagpapakupkap tayo kay Allah kung ito man ay ginawa niya ng sinasadya. Kasi nga sinabi ni Allah, kasi nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayna rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salah. Ang pagitan daw ng tao, kung yung tao nandito, nasa kabila yung kufur at syirk, ang pagitan na ito ay ang salah. Sabihin kapag wala ka sa salah, ay nandun ka sa kufur at syirk. Nandun ka sa kufur at syirk. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya ay ang salah. Sino mang tumalikod dito ay nawalan ng pananampalataya. Ganito kahalaga ang salah. Al-wajibu alal mu'min an yahdar dalik. Marapat sa mananampalataya na pangilagan niya ito, yung pagtalikod sa sala o pagpapabaya sa sala. Wa an yusallis salata fi waqtiha, na marapat na gagawin niya ang sala sa tamang oras nito. Kasi nga lahat ng mga kondisyon sa sala dapat matutupad ito. Dapat matutupad ang lahat ng kondisyon ng sala. Kasi pati yung titimbangin hindi sapat na na-perform mo ang sala. Kailangan ma-perform mo ang sala sa pinaka-perpektong pagkakatupad dito sa abot ng iyong makakaya. Okay? Hindi binibilang kung present ka ba. Ba sa trabaho, di ba? Hindi binibilang kung present ka sa trabaho. Hindi yun lang ang binibilang, kumbaga. Binibilang din siyempre yung performance mo sa trabaho. O nandun ka nga, hindi mo naman natapos yung trabaho, walang saysay. O nandun ka nga, nakapagsala ka, pero habang nasa sala, lumilipad yung isip mo. Diba? Inisip mo, tagal-tagal naman ito ng imam. Kailangan ko na maglaro uli. Kailangan ko tumaas yung ranggo ko. Yung mga kasama ko na namamatay na. Kailangan ko bumalik sa paglalaro. May natotrauma ba kapag namamatay sa paglalaro ng Mobile Legends? May mga ganun ba natotrauma? Oo. Pero umabot ka na doon, di pa naman. Medyo lang. Medyo. Inimatay ka? Grabe. May napanood ako, bata pa, parang yung sa Jessica Soho, di ba? Nagka-seizure. Grabe. Yan. Daming talaga. Dapat pinagbabawal sa bata talaga dapat yan Tapos masakit po dito sa upan. Tapos parang sa lutumay. Kaninong kasalanan yun? May sisipan. So yun, hindi, yun sa sala nga, kaya ko binalikan yung usapin na yun. Kasi hindi porke nandun ka sa sala ginawa mo, sapat na yun. So dapat gagawin mo siya ng maayos. Dapat ma-perform mo siya ng maayos, inshallah. Idha kana rajulan yajibu an yusalliha ma'al jama'ati fil masjidi wala yajuzu takiruha lal fajru wala gayrihi. Kung lalaki siya, so dapat siya magsala kasama ng mga tao sa masjid. At hindi pinahintulutan na ipagpapaliban niya ito. Fajar man ito o iba pang mangsala. Nas'alullah as-salama, hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan. Ngayon, yung tanong, sinagot ni Sheikh at nag-focus siya doon sa sala. Pero actually, ang tanong talaga tungkol sa pag-aayuno niya. Siguro naputol itong fatwa na ito na binabasa natin. May karugtong to malamang, pero naputol. Pero anyway, alam naman na natin ito kasi natalakay na natin ng mga nakaraan, di ba? So, anong gagawin niya sa fasting niya? Tuloy pa rin. Considered pa rin siya na nakapag-intention na, considered pa rin siya na nasimula ng araw na yun na nakapag-simula ng fasting, inshallah. Late man siya magising, late man siya makapagsala ng fajar,
Walang epekto sa fasting niya ang lahat ng yun, inshallah. Walang epekto sa fasting niya ang lahat ng yun, inshallah. So ito muna yung tatalakayin natin. Tutuloy na lang natin yung iba pang mga katanungan. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.